welcome back to my channel, Just Automotive mga guys. Hi Ace D4D. Yan. Kung mapansin nyo mga guys, dito sa ilalim, silipin natin yung turbo. Yan yung turbo. Yan. Kita nyo mga guys, yan o. Naglalangis. Yan. Yan po yung dahilan po bakit nag-weld po yung makina. Ngayon mga guys, i-overhaul natin yung yung turbo na yan. Dito mga guys, ulitin natin puno ng langis yan. Ito po yung dahilan kung bakit po nag-weld yung makina. At habang kinakalas natin yung turbo, kakatayin natin, pag-usapan natin kung ano mga dapat iwasan at saka ano mga dapat gawin. Okay. Ngayon mga guys, punta natin yung likod. Grabe ito mga guys. Nag-weld po ito. Kung pasin nyo po yung yung ito. Lang iso, taran. Yan. Punta natin yung turbo mga guys. Kape. Yan. Ito mga guys. Yan. I-overhaul natin to. Alam niyo mga dahilan mga guys kung bakit po nag-weld ito po. Sir, yung bracket ng ating camera. Yan. Pag-usapan natin to mga guys. Habang kinakalas natin. Dito na. Dito. Yun. Yan. Ayusin natin mga guys. Ito lang mga guys ang gagamit natin dito. Una sa lahat, dito na naman tayo kumuha ka ng pagtanda. Alam nyo mga guys, ito po po ko rito. Bago po tayo magkalas, naglalagay tayo ng marking para hindi tayo maligaw. Huwag yung sabihin na hindi tayo marunong. Dito na lang tayo. Pero alam nyo mga guys, sabi ko nga po, pag-usapan natin kung bakit nangyayari po nitong ganitong turbo. Kasi mga guys, una po sa lahat, hindi po EGR ang dahilan ang dahilan nito mga guys, bakit po yung na rin po yung katagalan kung ilang tinakbo. Pangalawa po, kasi ito po walang forever na pyesa, walang habang buhay na pyesa. Para maiwasan lang po ng ganito mga guys, yung sasabihin po na ililinis natin yung turbo mo, medyo po yun, hindi ako papayag po dun. Kasi ito mga guys, yung mayroong yung mga BGT, yung mga electronic po, pwede po yun. Pero po ito, sa katagalan po ito, alam nyo mga guys, kahit nasisira po itong bushing nito, hindi po dahil sa EGR ang dahil po sa langis. Kasi po mga guys, kung mapansin nyo po, may lumalabas mo na turbo timer. Kasi po mga guys, ganito po yan. Ito po kasi hot side po ito, itong mainit. Halos bumabaga po ito. Ngayon po, kung pinatay nyo yung makina, galing po sa long drive, halimbawa po, Isabela, Ilocos, pagdating nyo po sa San Jose, kung Isabela, pinatay nyo agad yung makina dahil magkakapi kayo, ay alamig po doon. Ito po, ang init po niyan, yung langis po dito na hindi bumaba, tututong po yun, magiging carbon po yun. Ngayon, kung matutong po yun, pag under uli, mahirapan umikot po ito dahil namuo yung langis. Yan yung isa una nasisira yung yung bushing. Kung nasira yung bushing mga guys, kaya katulad nito, kung sira po yung bushing, lalabas ang langis dito. Kasi mga guys, may langis po dito na puro tayo guys mga paps. Kung sira po yung bushing, ito po langis supply, ito po tubig, pangpalamig, lubricant. Ngayon mga guys, ito po yung binabanggit ko na langis dito. Ngayon po, kung
tumigas po yung langis dyan, andito po yung busing, di bali, makita nyo, kakatayin natin to. Ito po, oh. Nung nakaraang buwan, meron na tayong ginawang ganito. Sir, bigyan mo ako ng ratchet. Yan, yung sabi ko kung nalalagyan na palatandaan yan. Tatandaan natin para hindi tayo maligaw. Para mamaya, punta tayo sa maling daan. Yan, oo. Tatanggalin natin ito mga guys. Ayun, mga baguhan ng mga mekaniko po reminder po, maglagay po kayo ng tanda. Baril, tapos 8. Luwagan natin to. 8 na yan. Yan, ulitin natin mga guys. Kung ganito po na naglolong drive po kayo, huwag nyo munang patayin yung makina. Isa sa dahilan po yun kung bakit po daling masira yung busing nito. Pangalawa po, yung interval ng change oil. Baka po yung langis nyo po, sobrang lapot na. Hindi na po makakit agad, kinukulang na unang supply dito. Kung wala pong langis po dito ng supply, ganito rin po, magkakaroon po ng connection po niyan, lalaw-law dahil wala pong lubrication, hanggang palaki ng palaki, masisira uli. Kaya ito po yung mga dahilan dito. Ulitin natin, hindi bang hindi EGR ang dahilan nito. Kasi minsan puro tayo EGR eh. Yan. Yes na, 8 ka. Ang bihira naman kanina. Isipin mo nga kung kasya rito. Ay, yung ratchet naman ulit. Ala na itong mga kasama na ata na. Hindi ata ginagamit. Yung mata na lang ginagamit eh. Pinagkitang kontrolyo daw dati. Yung sa'yo kay taxi. Pinagkitang kontrolyo. Gumatali, wala din pala yung unit ko. Wala, yung dito. Yung? Ratchet na ito dito. Ay, boy agilo ka tayo na wanda. Di ka duwate nga. Hindi ba din yung Anong? Timbate na? Pinakipin yan? Sa pool na ko siya din Ayan mga guys, tanggalin na natin to. Meron ka na. Ilocano tayo. Ay, napakain. Mga kasama natin, Ilocano kasi. Yan, Ano ito? pang DIY. Sige, kapin na lang ako. Oo. So, ito yung dahilan ng mga guys, nag-weld yung makina. Yung yan, makikita nito. Yung partilyo natin. Maliit. At yan. Ito mga guys, kaya nag-weld po ito, ulitin natin. Dahil po dito sa linya na to, pumasok po yung langis po dito dahil maluwag yung ito. Pumasok po dito, pumunta sa intake kasi ito na po yung yung galing sa air cleaner, pumunta sa intake. Nung tumagas dito po ang langis, nagsabay po yung langis sa ka-diesel. Ang taas ng compression po nun, kaya nag-weld yung makina. Sirayan natin kasi siraan siya eh. Diba linis kitang-kita Sumayat. Ito yung mga guys, kung mapansin nyo po, ang linis. Ito po yung langis. Ito po yung langis na pumasok sa chamber, sa 4 na butas, yung 4 na liner o kaya dun sa sa 4 na butas ng makina, yung bumubuo ng compression. Yan. Fulanan? Ito po yun Salin mo na. Diba? Dalo na ito. Lagay mo na dyan sa loob. DIY natin ito mga guys. Ito, gamitan natin ng 11. Kulay na, no? Ito po, 11 po ito, yan. 11. Yan. Ngayon mga guys, pagluwag po nito,
Ito naman po, 8. Ang luwag naman nito, 5 feet. Ganito oh. Yan. Hawakan mo din. Ganyan ha. Tandaan natin. Ito yung ikot niya, hindi ba ganyan? Oh, diba? Parang nanguhula lang tayo ah. Dito yung ano mga guys. Dito po nag-umpisa yung ano. Dito po nang pinanggalingan yung wild. Pansin nyo po. Oh, tayo na nga lang nagdumi dito. Langis po ito oh. Langis na nabuo po niyan. Kaya nag-wild yung makina. Buti nga po ano. Kinain niya. Hindi po kumatok yung makina. Ayan oh. Habang nakukwentuhan tayo rito. Taran. Total, sira na ito. Sirain na natin. Makita lang natin mga guys kung paano magkalas. Kasi po, parang naman po ano. Okay na. Dito na lang tayo sa hot side. Meron pa tayong nalalaman na hot side eh. Yan, ito po yun oh. Nasira pa yung ano niya, yung pinaka ito na mga guys, hindi na tayo pwedeng ano to. Hindi na tayo pwedeng i-overhaul to. Nasira na pati yung ano niya. Yung bahay, yan oh. Dapat konting clearance lang yan. Kahit po balitan natin po ito, nasira na po yung ano niya. Yung pinaka housing niya, wala na, sayang. Yun yung busing ba mga guys. Yan. Tapos ito po yung ano, ito po yung you know, may kinain po. Malalim. Yun po yung binabanggit natin busing yun, tanso na yun. Lumawlaw po niyan. Yan. Tapos, isa pa mga guys, nasira yung pinaka ano niya, pinaka bahay niya. Tapos, yung pinaka ring kit, yung ring, pinaka piston ring, wala na. Ud na rin. Kaya, ito po, turbo natin. Goodbye na po ito. Yan. Palitan na lang natin ng ano, ng panibago. Tingnan nyo mga guys, oh. Ang lakas ng alog, oh. Law-law, he. Diba? Okay mga guys, hanggang dito lang po tayo. Abangan nyo bukas. Pinaliwanag lang natin dito kung bakit po nag-wild yung makina. Dahil po dito. Ulitin natin mga guys. Itong pinaka ito. Pumasok po ng madaming volume na ng ano na lumusot po rito yung ano yung ito. Tingnan nyo mga guys, kung lagyan natin ng langis po niyan, diretso po dito. Papasok po dito, papasok sa intake. Yan, yun ang nagiging sanhi ng wild niya. Nag-wild yung makina, nagbuga ng kulay puti na meron kayo napapanood sa Facebook na kadalasan po puro Isuzu. Nangyayari rin minsan ito sa mga ayan, Isuzu, Nissan, Hi-Ace. Kung nag-wild po, huwag nyo na po ano, check nyo na po yung turbine niya. Baka katulad po nito na maalog. Okay mga guys, hanggang dito na lang po tayo. Don't forget to subscribe, like and share. Maraming salamat.